Ngayon ang ating i-recap ay isang action comedy movie na pinamagatang My Spy, The Eternal City. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa isang ahente ng CIA na nagngangalang JJ, na nasa isang eroplano upang protektahan ang isang sikat na mga awit na nagngangalang Ryan Kerr. Plano ni Ryan na magsagawa ng concert sa Germany. Habang nasa biyahe, ang isang flight attendant ay nag-alok kay JJ ng inumin. Ngunit ang pagiging maingat na ahente ng CIA na si JJ, ay naghinala at sinuri kung ang inumin ay may lason. At tama si JJ, ang inumin nga ay may lason. Criminal in disguise talaga ang flight attendant at kinidnap niya si Ryan. Mabilis na inatake ni JJ ang flight attendant, na humantong sa isang malaking away sa eroplano. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-aaway, nagpakita ang anak ni JJ na nagngangalang Sophie, na may dalang ilang high-tech na gadgets. Pinasabog niya ang bahagi ng eroplano gamit ang isang granada. Dahil sa pagsabog, natapon sina JJ, Ryan, at ang flight attendant, palabas ng eroplano. Pinanood ni Sophie ang pagbagsak ng flight attendant, ngunit naabutan niya si JJ at Ryan sa tamang oras. Pagkatapos ay tinanong ni Sophie si JJ kung maaari siyang makipag-dinner kasama si Ryan sa Sabado ng gabi. Hindi pumayag si JJ dahil may wrestling practice silang dalawa. Naiinis na binitawan ni Sophie si JJ dahilan para mahulog siya. Di nagtagal ay humingi ng tawad si Ryan at tinanggihan din ang hiling na dinner ni Sophie. Lalong nagalit si Sophie kaya binitawan na rin niya si Ryan at hinayaan din itong mahulog. Kasabay nito, nagising si Sophie mula sa kanyang pagkakatulog, dahil panaginip lang ang lahat ng nangyari. Kailangan na niyang pumasok sa paaralan, kaya mabilis na naghanda si Sophie at pumunta sa kusina, kung saan nagluluto si JJ ng almusal para sa kanya. Kahit na si Sophie ay ang kanyang stepdaughter, mahal siya ni JJ na parang tunay niyang anak. Inaalagaan din niyang mabuti ang kanyang mga alagang hayop, na isang isda na pinangalanang Blue, at isang aso. Hindi nagtagal, nakatanggap si JJ ng video call mula sa kanyang asawa at ina ni Sophie, na nagtatrabaho sa Africa bilang isang nurse sa isang refugee camp. Sa kanilang pag-uusap, sinabihan siya ni JJ na mag-ingat sa trabaho, at hiniling na bumalik na kaagad sa Amerika, dahil namimiss na siya ni Sophie. Sa ibang eksena, si JJ ay nasa opisina ng CIA, kasama si Bobby at iba pang miyembro ng CIA. Tinutulungan nila ang isa pang ahente na si Christina, na palihim na pumasok sa isang sekretong Russian intelligence office. Nang makita ni JJ ang isang gwardya na papalapit kay Christina, mabilis niya itong binalaan para ma-knockout niya ito, at tuloy-tuloy siyang pumasok sa secret room para kopyahin ang nuclear data. Walang pag-aaksaya ng oras, mabilis na isinuot ni Christina ang kanyang gloves, at sinimulang kopyahin ang lahat ng data sa isang flash drive. Habang kinokopya ang data ay napansin ni JJ ang isang grupo ng mga armadong gwardya na patungo sa secret room. Sinabihan niya si Christina na tumakas kaagad, ngunit tumanggi si Christina, at naghintay hanggang matapos ang pagkopya ng data. Dahil dito, labis na nag-alala si JJ at ang iba pang mga ahente ng CIA sa control room, dahil kung mahuli si Christina, maaari itong humantong sa isang digmaan sa pagitan ng Russia at Amerika. Buti na lang pagdating ng mga gwardya sa secret room, ay natapos ng kopyahin ni Christina ang data, at nakatakas na siya kasama ang nuclear information. Samantala, isang lalaking nagngangalang Crane na isang mapanganib na kriminal, ang nakatanggap ng mensahe tungkol sa kanyang susunod na target. Walang pagkaantala, inihanda ni Crane ang kanyang mga sandata at mabilis na umalis upang isagawa ang kanyang bagong misyon. Balik sa opisina ng CIA, nakatanggap si JJ ng papuri mula sa pinuno ng CIA na si David Kim, para sa matagumpay na paggabay kay Christina sa pagkumpleto ng kanyang misyon na kopyahin ang nuclear data. Pagkatapos ay binanggit ni David na kasama sa data, ang lokasyon ng isang 23 kilo na Russian nuclear suitcase. Sa paaralan, si Sophie ay nagsasanay sa choir, dahil ang kanyang paaralan ay sasali sa isang choir competition sa Vatican. Habang nagpa-practice ay nandoon din si Ryan na kaibigan ni Sophie sa school, dahil siya ang leader ng school choir team. Pagkatapos ng practice, kinausap ni Sophie ang kanyang matalik na kaibigan na si Colin, na anak ni David. Sinabi ni Sophie kay Colin na gusto niya si Ryan, at pangarap niyang maging sikat na singer si Ryan,
at ang kanyang stepfather ang manager nito. Pagkarinig nito, pinayuhan ni Colin si Sophie na wag ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Ryan, dahil sa kanyang pagkakaalam, si Ryan ay isang playboy na mahilig maglaro sa puso ng mga babae. Samantala si Christina matapos ang kanyang misyon, ay nagpa siya na magbakasyon muna bago bumalik sa CIA headquarters sa Amerika, upang ibigay ang flash drive na may nuclear data. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay natagpuan ni Crane si Christina. Tinutukan niya ito ng baril at hiningi ang nuclear data. Walang ibang pagpipilian, binigay ni Christina sa kanya ang flash drive, ngunit pinatay pa rin siya ni Crane. Samantala, pagka-uwi ni Sophie mula sa paaralan, sumali siya sa kanyang self-defense training na pinangangasiwaan ni JJ. Salamat sa regular na pagsasanay sa mga kasanayan sa martial arts ni JJ, si Sophie ay mas mahusay kaysa ibang mga teenagers. Gayunpaman, nang sinabi ni JJ na gumawa ng mga extra training, tumanggi si Sophie at sinabi na kailangan niyang umuwi, upang gawin ang kanyang mga gawain sa paaralan. Habang nasa parking lot sina JJ at Sophie at naghahanda na para umuwi, si Sophie ay nakatanggap ng mensahe mula sa kanyang choir coach. Sinabi sa mensahe na ang grupo ng choir ng kanyang paaralan, ay aalis na papuntang Vatican sa loob ng 2 araw. Tuwang-tuwa si Sophie dahil makakapunta siya sa ibang bansa, kasama ang kanyang mga kaibigan. Kinaumagahan, sinabi ni JJ kay Bobby na gusto niyang sumama kay Sophie sa Vatican, dahil hindi niya ito papayagan ng mag-isa. Iminungkahi ni Bobby na humingi ng permiso kay David, kaya pumunta si JJ para kausapin ang kanyang boss tungkol dito. Nang malaman ni David na pupunta rin si Colin sa Vatican kasama ang choir group ni Sophie, pumayag siyang umalis si JJ, upang mabantayan niya pareho si Colin at ang iba pang mga estudyante. Samantala, hindi alam ni David at ng iba pang miyembro ng CIA, na napatay si Christina at ninakaw ni Crane ang flash drive na may nuclear data. Sa araw ng pag-alis para sa Vatican, pumunta si JJ sa paaralan ni Sophie para sumali sa grupo ng choir. Kahit na ayaw ni Sophie na sumama si JJ, wala siyang magagawa, dahil natutuwa ang ibang mga magulang na si JJ ang magbabantay sa kanilang mga anak. Noong mga oras na iyon, nagpasalamat din ang guro ni Sophie sa homeroom na si Nancy kay JJ, sa pagtulong sa pag-aalaga sa mga estudyante. Pagdating sa Vatican, ang choir group ay nag-boat tour sa paligid ng lungsod, bago tumuloy sa kanilang hotel para magpahinga. Habang lumalapit ang gabi, nagulat si JJ nang dumating si Nancy sa kanyang silid. Hiniling niya kay JJ na tumulong na matiyak na ang lahat ng mga mag-aaral ay nasa kanilang mga silid pagsapit ng 10 p.m. Dahil halos 10 p.m. na, sinimulang tingnan ni JJ ang mga silid ng mga estudyante. Sa kanyang pagkabigla, maraming mga silid ang walang laman, at si JJ ay nagsimulang magpanik. Hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang lahat ng mga mag-aaral ay nagtipon sa isang silid na may kaunting salo-salo at nagiinuman ng magkakasama. Pinagalitan sila ni JJ, at sinabing bumalik na sila agad sa kani-kanilang mga kwarto. Maya-maya lang ay kumatok si Nancy sa pinto, matapos marinig ang ingay. Nang buksan niya ang pinto, mabilis na nagpanggap ang mga estudyante na nagsasanay sila ng kanta kasama si JJ, upang maiwasan ang gulo. Pagkatapos ay sinabihan ni Nancy ang lahat na magpahinga, dahil mayroon silang malaking kompetisyon kinabukasan. Balik sa CIA, nakatanggap si David ng balita na si Christina, na dapat ay dumating na sa Germany, ay nawawala ng ilang araw. Mabilis na nakipag-ugnayan si David sa kanyang koponan sa Berlin, upang simulan ang paghahanap kay Christina. Pagbalik sa hotel, palihim na inanyayahan ni na Sophie at Colin si Ryan na mamasyal, ngunit nahuli sila ni JJ. Doon ay nakiusap si Sophie kay JJ na lumabas sila saglit. Dahil naawa siya sa kanila, pinayagan niyang maglakad ang tatlo ng 35 minuto. Habang naglalakad, biglang naalala ni Colin na nakalimutan niyang inumin ang kanyang allergy medicine. Sinabi niya kina Sophie at Ryan na kailangan niyang bumalik sa hotel para uminom ng gamot, at nangakong babalik agad. Sa kasamaang palad, sa kanyang pagbalik, si Colin ay kinidnap ng isang grupo ng mga lalaki sa isang van. Nakita ni Sophie ang pagkidnap, at mabilis na kinuha ang isang bisikleta, na nasa malapit para habulin ang van. Habang hinahabol ay nahulog si Sophie sa bisikleta, at muntik pang mabundol ng sasakyan, ngunit saktong dumating si JJ para iligtas siya. Pagkatapos ay sinabi ni Sophie sa kanyang ama na si Colin ay nakidnap, kaya nag-alala si JJ,
dahil alam niyang mananagot siya kay David. Sa opisina ng CIA, nakatanggap si David ng tawag mula kay Crane na kumidnap kay Colin. Noong panahong iyon, hiniling ni Crane na pumunta si David sa Roma ng mag-isa, upang kunin ang isang espesyal na kagamitan na naset up ni Crane. Binalaan niya si David na huwag magdala ng pulis o sino mang miyembro ng CIA, kung hindi ay sasaktan niya si Colin. Nang matapos ang tawag ay agad na kinontak ni David si JJ, upang itanong kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Humingi ng paumanhin si JJ at inamin na kasalanan niya, ang hindi pagbabantay sa mga bata ng maayos. Si David na ayaw makipagtalo ay sinabihan si JJ na pumunta sa Rome kinabukasan, at subaybayan siya ng malayuan, habang pupuntahan niya ang isang bagay mula sa kidnapper. Samantala, ipinakita ni Sophie sa kanyang ama ang isang larawan na kuha niya sa kidnapper, bago hinabol ang van. Nang makita ni JJ ang larawan, nakilala niya ang kidnapper bilang si Crane, na isa sa mga kasamahan niya dati sa militar. Kinaumagahan, dumating si David sa Rome at pumunta sa lokasyon na sinabi sa kanya ni Crane, habang nanonood sina JJ at Sophie mula sa bubong ng isang kalapit na gusali. Pagkatapos kinuha ni David ang isang secret box mula kay Crane, mabilis siyang bumalik sa sasakyan na minamaneho ni Bobby. Di nagtagal, sinundo ni David sina JJ at Sophie. Pinagalitan ni David si JJ sa hindi pagbantay kay Colin at Sophie ng maayos. Nagpaliwanag si Sophie na kaya nangyari ang pagkidnap, ay dahil umalis sila ni Colin sa hotel nang hindi sinasabi kay JJ. Matapos marinig ang paliwanag ni Sophie, hindi na sinisisi ni David si JJ, at binuksan ang secret box mula kay Crane. Sa loob ay nakita nila ang isang cellphone na may voice message. Sa mensahe, inutusan ni Crane si David na pumunta sa NATO headquarters, at nakawin ang nuclear activation code. Plano ni Crane na i-trade ang code sa buhay ni Colin. Nahanap ni Crane ang isang nuclear bomb gamit ang data na nakuha mula kay Christina, ngunit hindi niya ma-activate ang bomba, dahil nakastore ang code sa NATO headquarters. Dahil dito, kinidnap niya si Colin, para pilitin si David na kunin ang code para sa kanya. Nang walang ibang pagpipilian, binalak ni David na pumunta sa punong tanggapan ng NATO. Doon ay tinanong ni JJ kung maaari niyang ibalik muna si Sophie sa hotel, ngunit dahil kapos sila sa oras, sinabi ni David na sumama sa kanya si Sophie. Samantala ang coach ng choir ay nagsabi sa mga mag-aaral, na galingan ang pagsasanay bago ang kompetisyon. Ipinaalam din niya sa kanila na hindi sasali sina Sophie at Colin, dahil mayroon silang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin kasama si JJ. Maya-maya pa, si David at ang kanyang team ay dumating sa punong tanggapan ng NATO. Dahil sa kanyang mahalagang posisyon ay madaling nakapasok si David, at nakilala ang koronel na namamahala. Nang tanungin ng koronel kung bakit nandoon si David at ang kanyang pangkat, casual niyang sinabi na nagbabakasyon lamang sila at napadaan lang, kaya napagdesisyonan nilang pumasok. Naniwala ang koronel sa kanyang kwento, at inanyayahan silang tumingin sa paligid ng punong tanggapan. Samantala, nagkunwari sina Bobby at Sophie na kailangan nilang gumamit ng banyo, ngunit ang totoo ay hinahanap nila ang nuclear activation code. Pinanatiling abala nina David at JJ ang koronel sa pamamagitan ng panonood ng isang laban sa boxing na nagaganap sa headquarters. Hiniling pa ni David kay JJ na lumahok sa laban, para magkaroon pa ng oras sa paghahanap sina Bobby at Sophie. Nag-aatubili na sumang-ayon si JJ at sumali sa laban. Sa kabutihang palad, nakabalik kaagad sina Bobby at Sophie, at matagumpay na nakuha ang nuclear activation code. Nang makita ito ni JJ, nagpanggap siya na sumuko sa laban para mabilis itong matapos. Makalipas ang isang oras, nakatanggap si David ng mensahe at hiniling na i-trade ang nuclear activation code kay Colin, sa isang partikular na address. Walang pag-aaksaya ng oras, si David at ang kanyang team ay dumiretso sa lokasyon. Pagdating nila ay hiniling ni David na sumama si JJ sa kanya, habang naghihintay sina Bobby at Sophie sa malapit na kafe, na sinusubaybayan ang sitwasyon mula sa malayo. Maya-maya ay dumating na si Crane sakay ng isang malaking sasakyan, at biglang bumangga sa sasakyan ni David, dahilan para kay David at JJ na mawalan ng malay. Pagkatapos ay dinala sila ng mga tauhan ni Crane sa hideout ng gang. Samantala, sina Bobby at Sophie na nakakita sa nangyari, ay lihim na sinundan ng barkada ni Crane sa kanilang pinagtataguan. Ilang sandali pa,
Nagising sina David at JJ at natagpuan ang kanilang mga sarili na nakatali sa tila isang abandonadong gusali. Dumating si Crane at bumati sa kanila, na malapit na daw silang salubungin ng kanyang amo. Laking gulat nila na ang amo ni Crane ay si Nancy na nagpanggap na guro, para itago ang tunay na pagkatao bilang isang malaking kriminal. Ibinunyag ni Nancy ang kanyang plano, na gusto niyang ilagay ang nuclear bomb sa choir competition, kung saan maraming estudyante at opisyal ng high school mula sa iba't ibang bansa ang dadalo. Ang kanyang layunin ay humingi ng ransom mula sa bawat bansa, at nagbantang magpapasabog ng bomba kung hindi sila magbabayad. Pagkatapos ay hiniling ni Nancy ang nuclear activation code mula kay David, at nangako na palayain si Colin bilang kapalit. Nang walang ibang mga pagpipilian, ibinigay sa kanya ni David ang code. Gayunpaman, sinira ni Nancy ang kanyang pangako. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin si David at patayin si Colin, na sa tingin niya ay walang silbi ngayon. Bago umalis ay nagturok siya ng lason sa katawan ni JJ. Ginamit ni JJ ang lahat ng kanyang natitirang lakas, at sinubukang kumawala mula sa mga lubid, ngunit kalaunan ay nahimatay nang kumalat ang lason sa kanyang katawan. Di nagtagal, dumating sina Bobby at Sophie sa saktong oras, at natagpuan si JJ, at mabilis na binigyan siya ng panlunas sa lason. Nang ligtas na si JJ, nagmadali silang lahat na tugisin si Crane, na nagdala kay Colin sa isang tagong lokasyon. Samantala, dinala ni Nancy si David sa Vatican, na nagpaplanong i-activate ang nuclear bomb. Nang makarating si Crane sa kanyang destinasyon, natuklasan niyang nakatakas si Colin. Doon nagsimulang maghanap si Crane sa malapit na sunflower garden. Pagkaraan ng ilang sandali sa paglalakad sa garden, sa wakas ay nahanap niya si Colin. Akmang babarilan na siya ni Crane, nang biglang dumating si JJ at nilabanan si Crane. Mula sa malayo ay sinubukan ni Bobby na tulungan si JJ, sa pamamagitan ng pagbaril kay Crane, ngunit hindi niya pinayagan si Crane na makatakas. Matapos iligtas si Colin, nagmadali silang pumunta sa Vatican, upang pigilan si Nancy sa pagpapasabog ng bomba. Pagdating sa venue ng kompetisyon, nakita nila ang maraming mahahalagang opisyal mula sa iba't ibang bansa, na dumating para manood ng choir competition. Samantala si Nancy at ang kanyang koponan ay nasa basement ng Vatican, at nag-set up ng nuclear bomb. Di nagtagal, nagpadala siya ng video ng paglalagay ng bomba sa mga bansang dadalo sa kaganapan, at humingi ng ransom na $50 million mula sa bawat bansa, upang maiwasan ang pagsabog ng bomba. Binigyan lang sila ni Nancy ng 30 minuto para magbayad. Sabay na naghanda sina JJ at Bobby na pumasok sa basement para hanapin si David, gamit ang mga high-tech na gadgets na dala ni Bobby. Bago pumasok, hiniling ni JJ kay Sophie at Colin, na maghintay sa labas. Sa basement, sumama si Crane kay Nancy at sa kanyang koponan, habang sila ay nagtatrabaho, upang i-activate ang nuclear bomb. Nakatayo si David na hindi kayang pumalag o pigilan ang mga kriminal. Samantala, nahanap nina JJ at Bobby kung saan nagtatago ang grupo ni Nancy, ngunit mabilis na nadiskubre ni Crane ang kanilang presensya. Biglang inatake ni Crane si JJ at binugbog siya. Ang masaklap ay ipinakita ni Crane kay JJ ang larawan ng kanyang alagang isda, na pinatay ni Crane nang pumasok siya sa walang laman na bahay ni JJ. Lumaban si JJ kay Crane at sa mga tauhan nito, at galit na galit dahil sa pagpatay sa kanyang alagang isda. Sa panahon ng kaguluhan ay tahimik na nakalabas si Nancy sa basement, at nagpa siya si Crane na tumakas din. Sumakay siya sa isang kotse na may dalang remote, na maaaring magpasabog ng nuclear bomb. Mabilis na sumakay si JJ sa isang motorsiklo at hinabol si Crane. Kasabay nito, kinontak ni Bobby si Sophie upang ipaalam ang tungkol sa paghabol ni JJ kay Crane. Nang marinig ito ni Sophie, ay mabilis niyang ninakaw ang isang motorsiklo sa gilid ng kalsada, at binilisan ang takbo para makahabol kina JJ. Samantala, sinubukan ni David na maabutan si Nancy, ngunit napigilan siya ng 2 ahente ng CIA na nagkamali, sa pag-aakalang nagtaksil siya sa kanila at sumali sa gang ni Nancy. Doon ay mabilis na ipinaliwanag ni David, hanggang sa muli pagkakaunawaan sa mga armadong ahente. Balik kasama sina JJ at Sophie na hinahabol pa rin si Crane, si JJ ay gumawa ng isang matapang na hakbang sa pamamagitan ng pagtalon sa kotse ni Crane, upang mapigilan niya ito. Bumaba silang dalawa sa sasakyan, at nagsimulang mag-away ulit, malapit sa tabing ilog.
Sa kasamaang palad ay na-corner si JJ nang tinutukan siya ng baril ni Crane. Ngunit sakto namang dumating si Sophie at binato ng ilang kutsilyo si Crane, na nagbigay ng pagkakataon kay JJ na talunin ang kriminal. Kasabay nito, ang remote control para sa nuclear bomb ay nasa kotse na gumulong sa ilog. Mabilis na tumalon sina JJ at Sophie sa ilog, para kunin ang remote. Mabuti na lang at nakuha nila ito, at napigilan ang pagsabog ng bomba, na may 2 segundo na lang ang natitira. Sa gitna ng kaguluhan ay nakita ni Colin si Nancy at sumigaw na tinatawag siyang masamang babae. Nakakuha ito ng atensyon sa maraming tao, at kahit ang isang babae ay nagsimulang hampasin si Nancy. Di nagtagal pagkatapos, dumating si David at ang kanyang team at inaresto si Nancy. Sa huling eksena, humingi ng tawad si Sophie kay JJ, dahil sa labis na gulo na kanyang dala, at nangakong magiging mas mabuting anak sa pamamagitan ng pakikinig sa kanya. Nang marinig niya iyon ay ngumiti siya at sinabi kay Sophie, na hindi niya kailangang humingi ng tawad. Inamin ni JJ na ipinagmamalaki niya si Sophie, dahil sa pagtulong sa kanya na pigilan ang mga kriminal. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.